Okay, simula na po tayo. Let's connect muna po yung mga PC and then routers sa isa't isa. Ito sa Ethernet, plus Ethernet 2. Mali. Ito pala. Plus Ethernet 0. Plus Ethernet 2. Then, plus Ethernet 1. Plus Ethernet 1. Plus, same lang po dito. Plus Ethernet rin. Plus Ethernet 1 rin. Then, dito ay plus Ethernet 2. Then, dito sa kabila ay plus Ethernet 2 rin. Okay, punta na tayo dito sa router. Dito ay Gigabit 01 papunta sa Gigabit 01 nito. Then Gigabit 01 papunta sa Gigabit 00. Okay, yan. Okay na. Then piliin natin to para makonect natin yung dalawang router sa isa. Ay, sorry, mali. Hindi pa pala natin nabubuhay yung pinaka router. Kailangan natin patiin, then on. Okay na yan. Then lagay muna natin to. Wait. Off muna, then lagay, then on. Okay na. Nalagay na natin, then pwede na natin siya i-connect. Serial 20. Yan. Okay na. Forward lang natin na konti. Then, magsimula na tayo mag-configure. Okay, punta tayo sa CLI. No? Enable. Const C. In. G0/0 just 0. Then, IP add is 10.144.2.1, then 255.255.128. Okay, then need to know shutdown. Okay, next is exit, then IP DHCP excluded address is 10.144.2.1. Okay, then IP DHCP full is name VLAN 7. Enter. Then network. Then network is 10.144.2.0. Okay, press na. .0. Ay, meron pa palang subnet. Tignan natin makalimutan. 5.128. Okay. Default router is 10.144.2.1. Then, exit. Exit na natin. Punta naman tayo dito sa kabila. CLI. No? Enable. Const C. And then, IP. Add. Ay, mali. Ano pala? Int G0/0/0 IP add is 10.144.2.1, then 255.255.255.128. No shutdown. Okay na, no shutdown na natin. Then exit. IP DHCP excluded address is 10.144.2.1,
dot 2 dot 1, then IP DCP full VLAN 7, then network is 10.144.2.1. Then ang ano niya ay is 255.255.255.128. Then default router is 10.144.2.1. Then exit. Punta naman po tayo dun sa pagtatrunk ng bawat isang switch. Punta tayo sa CLI switch. Enter. Enable comp int range fa0/1 to 2 switch mode trunk short mode trunk. Trunk na natin. Exit ko yan. Then yung kabila naman po switch CLI, wala bang CLI, enable count int range fa0/1 to 2 and switch port mode trunk. Okay, exit na natin. Dito sa kabilang port, ito tayo sa CLI, then same lang po gawin natin. Enable count int range fa0/1 to 2 switch port mode trunk. Switch mode trunk. Exit din sa kabila naman. Same lang rin po ang enable int range fa0/1 to 2 and switch trunk. Okay na. Ano na natin? Configure na natin. Then balik tayo sa R1. Patawagin natin yung int se 0/2/0 kasi yun yung ginamit natin dito. Ito yung ginamit natin dito. And then IP add is 10.0.0.1 255.255.255.252. Enter. Then no shutdown. Okay. Then exit. IP root is 10.144.2.0 255.255.255.128 10.0.0.2
0.2. Okay. Then, IP root is same lang. Same yung dulo. Ang mababago lang is ito. Yung 0, yung 254. Then, magiging 0 to 2. Okay. Break lang tayo dito. Is interface SE 0/2/0 IP add 10.0.0.2 2.5.2.5.2.5.2.5. Pare, labis 2.2 lang pala. 2.2 no shot, then exit. Then IP root, then IP root is 10.144.2.0 255.255.255.128 10.0.0.1. Okay, then overtime na is 254, magiging 0, then 254, 254, then 0, 0. Okay, let's check kung okay na. Fast forward na natin muna. Okay, tingnan natin kung makakapag-generate na siya ng sarili niyang IP using DHCP. IP configuration, choose DHCP. Yun, successful. Meron na siya. Check naman natin yung ibang PC kung meron rin. Desktop, IP configuration, DHCP. Tingnan natin kung magiging successful. Yun, successful naman siya. Oops. Punta tayo sa pangatlong PC. Desktop, IP configuration, DHCP. Natin kung magiging successful. Yun, successful. Punta tayo sa last PC. Desktop, IP configuration, DHCP. Check natin kung magiging successful siya. Yun, successful. Nakapag-generate siya sa sarili niyang IP. Then, check naman natin kung kung nakakapagpasa ng packets. Yun, successful naman siya. Packets. Successful siya naman na nakapagpasa ng packets. Okay, nakapagpasa. Okay, nakapagpasa. Successful. Okay naman. More on successful naman siya. Successful naman siya. Yun. Salamat. Yun lang.